Pakikibaka laban sa 10,000 lahi. Ang pananakop ng mga ibang lahi pumasok sila sa Earth, kasabay ng pagsabog ng isang malaking bulalakaw maraming bayani ang namatay, at ang buong sandataan lakas ng Pilipinas ay nakipaglaban sa mga mananakop na 10,000 ibang lahi. Ito ang ating bida si Nanding gwapo na binata na wala pang asawa. Nakipaglaban siya sa mga mananakop na 10,000 lahi hanggang sa mapaslang siya sa digmaan. Nagkaroon siya ng ikalawang pagkakataon na buhay siya muli sa nakaraan bago mangyari ang malaking sakuna ngayon ay itatama niya na ang pagkakamali niya. Maghahanda na siya at hindi na siya nag-iisa ngayon may mga tropa na siyang maaasahan sa oras ng kagipitan. Sama-sama natin subaybayan ang talambuhay ni Nanding sa pakikipaglaban nito sa mga mananakop na 10,000 ibang lahi. Ito na ang simula ng buhay pakikipagsapalaran ni Nanding Cabanata 1. Kasalukuyan nakikipaglaban ang tatlong bayani ng Pilipinas, kanyang-kanya silang nagpalabas ng matitinding teknik at kapangyarihan. Kaharap nila ang isang malaking halimaw na agila. Lumindol na sira ang buong kapaligiran dahil sa laban nila. Lumipad ng matayog ang halimaw na agila sabay nagpakawala ng malakas na aura na apoy at mga pakpak na parang sandata. Tinamaan yung mga kawawang bayaning Filipino, hindi nila kinaya ang lakas ng kalaban sabay tumilapon sila sa malayo na parang mga bata. May biglang dumating at inatake sa leeg ang malaking halimaw na agila gamit ang teknik na Ozura Slaughter, at pinaghahiwa at sinaksak niya ito gamit ang Ozura Berserker. Nagbakbakan sila ng matindi sa himpapawid matira ang matibay. Nagulat tuloy yung tatlong kupal sa pinamalas ng ating bida kaya nitong makipagsabayan sa halimaw Mga pre, ang lakas! Mga pre, kaya niyang makipagsabayan sa halimaw mag-isa. Isa siyang halimaw, hindi tao. Nagbuga ng malakas na apoy ang malaking halimaw na agila kagaya kay Fire Fist Ace. Napakalakas nito parang isang buhawi at yun na rin ang kumitil ng buhay ng ating bida sa una nitong buhay pinaligid niya kasi yung hindi niya kayaan tuloy namatay siya. Sa pangalawang buhay unang yugto ng pakikipaglaban sa 10,000 ibang lahi kaunti pa lang ang mga pinagpalang bayaning Filipino kaya natatalo sila sa mga laban. Sa loob ng isang dekada dalawang linya na ng depensa ang napasok at nawasak ng mga halimaw ng 10,000 ibang lahi, nahihirapan lumaban ang taong sambayanan. Kaso wala silang pagpipilian kundi lumaban para sa bayan kahit alam nilang wala ng pag-asa, umaasa pa rin siya sa bandang huli. At ang bilang ng kabuuan ng mga namatay ay umaabot na sa mahigit 10 milyon katao, at ngayon kahit hindi na masyadong gumagana ang mga baril dumami naman ang mga pinagpalang tao at ito ang naging sandalan sa oras ng kagipitan. Hindi tayo magpapalupig sa mga mananakop! Para makabawi sa kalaban ng mga pinagpala na bayani sila ang naging pambato sa digmaan laban sa 10,000 ibang lahi. Lalaban tayo hanggang sa huli! Para sa bayan, para sa bansa! Ha! Nagpatuloy ang pakikipagdigmaan ng mga bayaning Filipino hanggang sa huli lumaban pa rin sila, umaasa na may pag-asa pa. Sa kasalukuyan na simula kalagayan ng Manila City, si Pedro, isang level 2 na bayaning kuryente, namatay sa ika-10 linya ng depensa laban sa 10,000 ibang lahi, at marami pa itong mga kasama na bayaning namatay katulad na lang ni Junior. Masaya pa rin siya na nakangiti kahit sa huling sandali ng buhay. Si Mayor na putol ang kaliwang kamay nagsasalita sa likod niya ay ang listahan ng mga bayaning namatay pinadala galing sa frontline. Mga kupal kayo, ako si Mayor. Ang mga namatay na ito ay mga kaibigan, kapamilya, mga kapatid natin. Sila ay mga bayani na nakipaglaban sa 10,000 ibang lahi para sa ating bansang Pilipinas. Nagsiiyakan yung mga netizen sa narinig nilang sinabi ng Mayor, pati ang ika-9 na linya ng depensa ay napasok na rin ng mga kalaban. Nagtipon-tipon sila ngayon para mang-alap ng 1 milyong katao na mga bayani lalaban sa frontline, sabay nagsiiyakan lahat ang mga lalaki. Ang talumpati ni Mayor ay nagbigay lakas sa mga netizen na lumaban ulit. Protektahan natin ang ating lupang sinilangan! Nagliliyab ang kanilang mga diwa para sa bayan, para sa bansa lalaban sila at hindi magpapasakop sa mga 10,000 ibang lahi. Sa likod ng monumento ni Lapu-Lapu bawat isang Filipino ay gustong magpalista para maging bayani. Nag-uunahan sila at nagtutulakan sa pila, bawat isa ay gusto nang makipagsantukan. Paunahin niyo ako! Ako muna pre, matindi ang pangangailangan ko sa buhay. Kami muna ang unahin niyo! Gusto na daw nilang pumatay ng mga 10,000 ibang lahi na halimaw, samantala ang ating bida hindi nagsasalita, low-key lang siya. Kanya-kanya silang nagsitaasan ng papel, baka daw hindi masama sa listahan ng mga lalaban.
Isa-isa naman itong tinuldokan at inilista ng pamahalaan, at tinawag na ang pangalan ng ating bida para magpalista na sasama sa digmaan laban sa 10,000 ibang lahi. Nagpasa na ng papel yung kasama nila sabay lumapit sila sa ating bida para makichismisan. Habang nakikinig ang mga chismoso sa tabi tinanong ng tagalista ang ating bida kung magpapalista ito at sasama sa lalaban para sa bansa. Pasensya na hindi ako sasali sa laban. Dito lang ako sa bahay, magpapahinga. Kupal ka! Lalaki mong tao ayaw mong lumaban para sa bansa? Hayop ka! Pinagmumura siya ng mga classmate niya duwag daw ito bakit ayaw lumaban sa frontline gusto nitong magpaiwan kasama mga babae mga bata at matatanda isa daw siyang dakilang duwag. Tinawag niya si Nanding napakalusog daw nitong tao bakit ayaw daw nitong lumaban nakasalalay dito ang kapakanan ng bansa nakalimutan na daw nito ang ginawa sa kanila ng 10,000 ibang lahi, hindi niya daw ito nakalimutan kaso nakapagdesisyon na siya at buo ang loob niya na magpaiwan, pinagmumura siya ng mga classmate niya hindi daw ito ang kilala nilang Nanding na matapang hindi nang iiwan sa ere. Sinabi ng class president nila na walang kwentang lalaki si Nanding hindi niya ito pinansin nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Malaki ang panghihinayang sa kanya ni Mayor bakit ito hindi sumama wala daw silang magagawa dahil hindi sa pilitan ang pagpapalista kailangan bukal sa loob. Tiningnan nito ang papel ni Nanding maganda ang grades nito at record sayang daw ang batang ito. Hindi makapaniwala si Mayor na nagkaroon ng taong ganito sa Manila City sinabihan niya si Nanding na kunin na ang papilis nito at umalis na sa kanyang harapan. Habang naglalakad si Nanding pinagsasabihan nila ito ng duwag walang bayag ang mga kagaya daw ni Nanding ay salot sa lipunan. Duwag ka duwag! Wala kang kwentang lalaki Nanding walang bayag! Kahit sa pag-alis ng ating bida ay humabol pa sila na wag na daw itong magpapakitang muli. Sa sumunod na araw kinabukasan lumilipad ang mga helicopter. Ito para pamunuan ang mga kababaihan at matatanda kaso hindi ito oobra dahil pag natalo ang frontline mag-isa siyang kakalabanin ang 10,000 ibang lahi. Ang mga tagahanda ng pagkain ay kaya naman nila hindi nila kailangan ng batang lalaki ang totoong dahilan daw ay takot lang ang ating bida lumaban ayaw niyang gampanan ng trabaho niya. Ito na daw ang panahon para makabawi sila sa mahigit isang dekada na pakikipaglaban sa 10,000 ibang lahi kaso naduwag daw ang isang Filipino na sinabing pag-asa ng bayan ni Jose Rizal. Sinabihan nila ito ng duwag ang ibang kalalakihan ay lumalaban sa frontline samantala ang ating bida ay nagtatago lang sa bahay nila kaya nalungkot siya. At pumasok sa isip niya kung anong mangyayari sa 1,000,000 na taong pumunta sa ika-10 linya ng depensa gagawin lang silang palaman sa tinapay ng 10,000 ibang lahi. Sa unang buhay ng ating bida sumali siya agad sa pakikipaglaban sa 10,000 ibang lahi bilang isang bayani. Naging isa siyang commander ng War Command tagagawa ng stratehiya laban sa 10,000 ibang lahi. Pinag-aralan daw ng ating bida ang 5 talento ipinasok niya ito sa kanyang katawan at kung napalakas niya ito ng gusto maaari silang manalo sa digmaan laban sa mga mananakop na ibang lahi. Napalaban siya sa mga malalakas na halimaw at hindi niya ito kinaya. Kung naging malakas lang daw siya hindi mangyayari sa kanya ang ganito. Namatay siya sa digmaan laban sa 10,000 ibang lahi at hindi niya nailigtas ang mga tao laban sa mananakop. At dito nagtatapos ang kabanata 1 part 1 maraming salamat po sa panunood niyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.